Pitong akusado sa anomalya sa flood control projects ang posibleng makasama sa selda ni dating Senador Bong Revilla kapag inilipat siya bukas matapos ang 7 araw na quarantine. Pero hindi po sila ang mga kapwa-akusado niya sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Saksi, si Maris Umali. Eksaktong 1 linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Bukas, nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. Pero sino nga ba ang mga kasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag umano nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit naman ng request nila considering the nature of their case individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Ang 7 tinutukoy ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera na pwedeng makasama ni Revilla sa selda ay kabilang sa mga akusado sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nagpapatuloy ang mga pagdinig para sa petisyon ng mga akusado na magpiyansa sa non-bailable na kasong malversation. Pinaghahanap pa rin ang kapwa-akusado nilang si dating Congressman Zaldico at 6 na iba pa, kabilang ang 5 opisyal ng SunWest. Sa gitna nito, 2 pang flood control projects sa Nauhan ang iniimbestigahan ng DPWH dahil substandard umano. Ang mga proyektong ito ang sinisisi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor sa mga pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Tig 210.6 million pesos ang halaga ng mga proyekto na idineklarang tapos noong December 2023 at February 2024. New Big 4J ang kontratista. Kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos. Pero, ngayon na nakita natin na substandard din kasi 3 meters ulit yung sheet pile, kamukha din nung sa SunWest, kailangan imbestigahan na yan. Most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Ilang kapwa-akusado ni Ko ang sangkot din sa mga naturang proyekto, kabilang si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Patong-patong talaga itong mga kasong to. No? So habang may nakikita tayong ganyan, kakasuhan natin. Pero yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty. Roughly nasa parang, ang estimate ata is nasa 20+ million ang repair. Patuloy namin sinisikap makuha ang pahayag ni Pacanan at ng New Big 4J. Nagpunta ang GMA Integrated News sa address nito na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina. Inihahanda rin ng DPWH ang kaso laban sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa nasirang flood control dike sa barangay Candating sa Arayat, Pampanga. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yon. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng kontratistang Edmary Construction. Para sa GMA Integrated News, ako si Maris Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.